Kaya Joe, tuloy ang palabas. Isang tabi muna ang usapin ng boycott, ikwento mo pa ang nangyayari sa entablado at sa labas nito. Sa tingin ko, maganda ang pagkakakwento ni Christopher tungkol sa mga nangyayari sa entablado. At pakiramdam ko, mas interesante talaga ang mga nangyayari sa likod ng entablado. Mahalaga ang Eurovision sa Israel. Makikita mo ito dahil dito ka nakatira at mahal na mahal ito ng mga tao rito. Pero isa rin itong haligi ng patakarang pandabas ng Israel. Ginagamit nila ang Eurovision para masukat ang pananaw ng publiko sa Israel. Sa mga nakaraang taon, nagpapadala sila ng mga kantang sumasalamin sa kalagayan ng Israel noon. Nagpadala sila ng kantang Hurricane noong 2024 na sa lahat ng aspekto ay tumutukoy sa ika-7 ng Oktubre, maliban sa tahasang pagbanggit dito. Pagkatapos, ipinadala nila si Yuval Rafael na kaligtas sa Nova Massacre. Mayong taon, nagpasya silang umiwas dahil ilang beses na silang pinagsabihan sa kanilang asal sa paligsahan. Pinagsabihan sila ng EBU, ang European Broadcasting Union, na masyado sila naging political at lumabag ito sa prinsipyo ng paligsahan. Kahit paano mo baguhin, palaging political ang Eurovision dahil sa pinadbulan nitong politika. Pero ngayong taon, nagpadala sila ng kanta na medyo kakaiba. Napansin ko ngayong taon na hindi na gaanong ibinubukod ang kalahok ng Israel kumpara noong nakaraang taon. Kung ito man ay dahil sa pakiramdam ng seguridad ng Israel na mas mababa ang tsansa ng panganib o dahil mas marami lang bansa ang mas handang maging bukas. Sa tingin ko, magandang senyales ito para sa kinabukasan ng Israel na may iba pang mga artista. Nakakita ko lang ng magandang video ni Noah Ambutan at Satoshi ng Moldova na magandang usapan. Narinig ko rin ang papuri ng kalahok ng Finland para kay Noam Betan. Kaya mukhang humuhupa na ang panahong ito ng pan-iisa habang nananatili ang tigil putukan sa Gaza at sana ay magpatuloy ito sa hinaharap. Posibleng ito na ang katapusan ng pagiging bansang itinatakwil sa pandaigdigang entablado na malaking pakinabang para sa Israel, sa bansa at sa kanilang patakarang panlabas. Ilalagay kita sa alanganin dahil nakita mo na ang performances. Sino ang mananalo? Finland, siguro Greece, isa pang dapat abangan, medyo dark horse, Romania. Tatandaan namin yan. Maraming salamat, Correspondent Joe Brown, sa pagpunta sa studio.